Nagsimula ang kwento sa Jushin, isang elite school na matatagpuan sa South Korea. Ang paaralan ay itinatag ng isang makapangyarihang korporasyon upang ang mga bata lamang ng mataas na klase ang makapag-aral dito. Ang pagpasok sa paaralan ay sa pamamagitan ng birthright, ngunit kahit sa mga may pribilehiyo ay mayroong espesyal na panloob na hierarchy. Ang mga lumalabag dito ay pinarusahan ng mabigat. Ito ang nangyari sa isa sa mga mag-aaral na nagpasya na sumalungat sa sistema. Una siya ay binugbog at tinakot, pagkatapos ay nagbanta siyang sasabihin sa pulisya ang lahat. Ngunit hindi siya makatakas at naging biktima siya ng isang aksidente sa sasakyan. Ilang buwan ang nakalipas, magsisimula na ang isang bagong semester ng paaralan. Hiniling ng punong guro na tanggapin ang isang bagong mag-aaral. Ito ay si Kang Ha, ay isang simple at mahirap na batang lalaki na nakakuha ng karapatang pumasok sa isang elite na paaralan. Dahil sa scholarship at mataas na mga marka. Habang sinusubukan niya na kilalanin ang kanyang mga kaklase, napansin ng lalaki na hindi siya binibigyang pansin. Ang pangunahing tauhan sa paaralan ay apo ng nagtatag ng institusyong pang-edukasyon na si Rian. Siya ang nagpapatahimik sa mga mag-aaral na magsalita o pumalakpak, at walang sino man sa kanila ang tatayo sa kanilang mga upuan hanggat hindi niya sinasabi. Si Hira naman ay isang masayahin at cute na babae. Si Kang Ha na sinusubukan na makibagay sa lahat at pumunta sa kanyang klase. Siya ay isang mahirap at ang iba doon ayaw siyang makita o makausap, kaya hindi nila pinansin ang lalaki. Kasabay nito nagpapahinga ang mga elite na high school students sa isang hiwalay na silid at pinag-uusapan si Jay na umalis papuntang US 3 months ago. Si Jay ay ang kasintahan ni Rian na umalis sa bansa na hindi niya alam. Si Hira at si Woojin ang kanilang mga kaibigan na nag-aalala sa relasyon ng dalawa at hindi maintindihan kung bakit hindi sila pinapansin ni Jay. Sa kabila ng panahon ng kanilang pagkakaibigan ay handang magpalipos ng gabi si Hira kasama si Rian ngunit ayaw niya. Sa gabi si Jay ay nakipag-ugnayan at ipinaalam ang tungkol sa pagdating niya sa Korea. Sinalubong siya ng kanyang kaibigan sa paliparan at nagmungkahi ng isang pagpupulong. Ngunit iminumungkahi ni Jay na gawin ito bukas sa racetrack. Kinaumagahan ginugol niya ang oras kasama ang kanyang pamilya, kasama ng kanilang malalapit na kaibigan at mga kasosyo sa negosyo. Ang ama nito ay hindi gusto ang kanyang pananamit ng kanyang anak kaya madalas silang nag-aaway. Pinupunit niya ang kanyang damit at ang dalaga ay nagtago sa hardin. Kung saan hindi niya sinasadyang nakilala ang isang pianist na nagsisikap maghanap buhay. Ang lalaking ito ay si Kang Ha na sumusuporta sa dalaga. Hindi lang sa salita ngunit sa katunayan ay ibinigay din sa kanya ang kanyang kamiseta. Nang ilang sandali ay nakita ni Jay si Rian at mga kaibigan nito. Ang babae ay nag-aalok sa lalaki na ayusin ang isang karera at ang mananalo ay hihiling sa natalo. Tinanggap ni Rian ang kanyang mga tuntunin at sinimulan ng dalawa ang karera. Ang babae ay kumilos ng agresibo at nagmamaneho sa pinakamataas na bilis. Sa isang punto na nawala siya at halos maaksidente. Ngunit sa huli nagawang manalo ni Jay sa karera. Pagkatapos manalo ay ipinahayag ni Jay na gusto niyang makipaghiwalay. Dahil hindi niya mahal si Rian at ayaw niya siyang makasama. Kinaumagahan nalaman ni Kang Ha na magkaklase sila ni Jay. Gusto ng lalaki na pumasok sa extra classes ngunit hindi siya pinansin ng lahat. Pagkatapos ay pinakiusapan ng mga piling tao ang pinuno na magpaliwanag sa bagong mag-aaral kung saan siya nabibilang. Ang mga pulubi na nakakuha ng pagkakataon upang mag-aral dito dahil sa kanilang kaalaman. Ang paaralan ay may isang espesyal na hierarchy at ang mga hindi sumunod dito ay maaaring paalisan. Ito mismo ang nangyari sa mag-aaral na ang pwesto ay kinuha ni Kang Ha. Sa kabila ng nakakatakot na katotohanan ang reaksyon ni Kang Ha ay nakangiti lang at bumalik sa podium. Pumunta siya sa mga elite na estudyante para batiin sila. Nag-imbita pa si Hira sa isang party sa kanyang country house. Kinabukasan ng gabi ay may dumating na sasakyan para sunduin si Kang Ha at dalhin siya sa party. Ang reaksyon ng mga mag-aaral sa paaralan ay kakaiba. Halatang panunuya sa paniniwalang hindi siya kabilang sa kanila. Nang makita ni Hira si Kang Ha ay nagmumungkahi ng isang laro na may ilang shot ng alak. Sa sandaling uminom si Kang Ha ay naging malinaw na may inilagay sila sa inumin maliban sa unang ininom ni Hira. Si Kang Ha ay biglang nahilo kaya nahirapan na siya na makatayo. Pumunta siya sa banyo upang palakasin ang kanyang kamalayan. Habang si Jay ay nandoon din sa party, pagkatapos matanggap ang mensahe ay pumunta si Jay sa bahay kung saan naghihintay si Rian sa kanya. Umaasang makakausap muli at maibalik ang kanilang relasyon. Habang si Kang Ha, Hira at ang iba ay naglalaro ng truth or action.
Nang si Kang Ha ay tinanong kung may isang babae na gusto niyang makasama buong gabi. Ngunit si Kang Ha ay mas gusto ang aksyon. Kaya naman sinabihan siya na halikan ang isa sa mga babae na naruroon sa party na dapat ay si Hira. Ngunit umalis si Kang Ha sa isang hindi malamang direksyon. Sa isang punto ay nagiging malinaw na ang namatay na batang lalaki sa paaralan ay ang sariling kapatid ni Kang Ha. Si Kang Ha ay handang gawin ang lahat upang ipaghiganti ang kanyang kapatid at parusahan ang lahat ng mga responsable. Sa pag-aakalang si Rian ang may pananagutan. Pumasok si Kang Ha sa bahay at madamdamin hinalikan si Jay sa harap ni Rian. At ang nagulat sa mga tao gumanti ang dalaga sa paghalik. Kinaumagahan na alala ni Rian ang sitwasyon kahapon at kung paano niya sinuntok sa mukha si Kang Ha para sa kanyang aksyon. Kasabay nito si Woo Jin ay palihim na nagpalipos ng gabi kasama si Teacher Han. Natatakot na baka sila ay malantad na lihim na nagkita. Kaya ang dalawa lihim na inuupahan ang apartment. Umuwi ang ina ni Rian sa unang pagkakataon sa mga buwan. Ngunit lubos na nakakalimutan niya ang kanyang anak na gusto ng anak na maglaan siya ng oras sa kanya. Ngunit iniisip ng ina na maraming katulong sa paligid niya na kayang bigyang kasiyahan ang lahat ng kapritsyo ng isang mayamang schoolboy. Napagtanto niya na ang kanyang ina ay walang pakialam sa kanya. Umalis ang lalaki gamit ang isa sa kanyang sariling mga sasakyan. Samantala si Kang Ha ay pumasok sa paaralan at sinubukang makipagkaibigan sa ibang mga mag-aaral. Muli siyang hindi pinansin ng lahat dahil sa kanyang katayuan at katayuan sa pananalapi. Alam ni Kang Ha na ang kanyang kapatid ay nabiktima ni Rian dahil lamang sa kaibigan niya si Jay. Dahil alam niya kung gaano kamahal ng pinuno ng paaralan ang babaeng ito. Pinili siya ni Kang Ha sa isang dahilan at nagpa siya na gawin ang lahat para magalit si Rian laban sa kanyang sarili. Nang makita sila sa kantin sa umaga ay napagtanto niyang nagtagumpay siya. Dahil ang pangunahing bully ay nangangarap na ipahiya at sirain si Kang Ha. Napagpasyahan ni Rian na pag-usapan ang sitwasyon kay Jay. Ngunit hindi siya pinapansin ng dalaga na ipinaalala sa kanya na hiwalay na sila at ngayon ay magkaibigan na lamang sila. Kaya wala siyang karapatang magtanong sa kanya ng personal na mga katanungan. Kaya naman inutusan ni Rian ang kanyang matalik na kaibigan na tiyakin na ang iba ay maparusahan si Kang Ha dahil sa kanyang kabastusan. Nang ilang sandali ay inutusan ni Yeon Sok ang iba pang mga mahihirap na lalaki sa paaralan na huwag makihalubilo kay Kang Ha. Ngunit ginawa iyon ng tama sa kanyang harapan. Ang lalaki ay natatawa sa sitwasyon at pinigilan ang isa sa mga walang pakundangan na lalaki na suntukin siya sa mukha. Nang makitang si Jay huminto ang lalaki at sinuntok pa rin ang mukha sa harap mismo ng guro. Ngunit hindi siya nagre-react sa kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng klase nagpa siya si Kang Ha na humingi ng tawad kay Jay para sa kanyang halik. Ngunit inamin niya na talagang nasiyahan siya. Sa gabi na muling tiningnan ni Rian ang mga lumang tape kasama si Jay at patuloy na iniisip ang tungkol sa babae na nangangarap na maibalik ang kanilang relasyon. Si Hira na sinusubukang suportahan ang kanyang kaibigan at inalok siya ng tulong. Sa gabi lihim na nagkikita sina Jay at Woo Jin sa isang underground bar para mag-inuman at mag-usap na parang mga dating magkaibigan. Kasabay nito patuloy na bina-blackmail ang dalaga gamit ang isang nakatagong video camera recording na ginawa ng isang namatay na estudyante. Kinaumagahan habang nangangaso ang kanyang ama ay nakatanggap ng tawag sa telepono. Naiisip ni Jay na ito ang taong bina-blackmail siya. Ngunit tungkol lang pala ito sa mga problema sa negosyo. Sa sumunod na umaga napansin ni Kang Ha si Yeon Sok ay nagtatago ng mga table tasks sa kanyang aparador at ipinapalagay na ang mga ito ay mga ilegal na gamot. Napag-usapan ito dati ng kanyang namatay na kapatid tungkol sa pagbili ng mga bata sa paaralan ng mga ipinagbabawal na sangkap at madalas na ginagamit ang mga ito laban sa kanilang mga kaaway. Sa pagtatangkang ilantad si Yeon Sok, hiniling ni Kang Ha sa guro na buksan ang aparador. Ngunit ito pala ay isang pampakalma at hindi iligal. Kasabay nito plano ng mga mag-aaral na brutal na bugbugin si Kang Ha at narinig ito ni Ju-won. Ngunit nagpa siya na huwag ipaalam sa kanyang ina na nagtatrabaho bilang punong guro ng paaralan. Si Jay ay lumapit kay Hira para humingi ng tulong para matulungan siya ng kanyang kaibigan na malaman ang blackmailer. Sa katapusan ng linggo ang mga mag-aaral sa paaralan ay maaaring gumugol ng kanilang oras para magpahinga. Ang ilan sa pool o maglaro ng sports, ang iba ay nagpunta sa field trip at nanatili sa mga cabin sa bakuran ng paaralan. Si Jay ay nanananghalian kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit naiinip siya sa presensya ni Rian na nangangarap na maibalik siya sa anumang paraan. Binabaliwala niya ang kanyang dating nobyo at iniwan ng babae at nakipagkita siya kay Kang Ha. Nagpas siya si Jay na sumama kay Kang Ha at mag-enjoy sa buong araw.
Hindi nagtagal ay umulan at nakipaglaro sa isang maliit na tuta at naglakad pabalik. Habang naghihintay ang isang pulutong ng mga bully kay Kangha, inaanyayahan ni Jay si Kangha sa kanyang lugar upang patuyuan ang kanyang mga damit. Habang ang guro na si Han na nagpasya na magpalipas ng gabi kasama si Woojin. Samantala si Kangha at Jay ay nanunood ng movie at ang lalaki ay nagsimulang makatulog. Nang maramdaman ang romantikong kalooban ng babae ay nagtapat na siya. Nasiyahan sila sa kanilang unang halik, nang handang humalik muli, ngunit nakita ni Jay ang isang bracelet sa kamay ng lalaki na eksaktong katulad ng nasa kamay ng dating mag-aaral. Maya-maya ay nagalit ang principal at nangako na paalisin si Kangha sa paaralan. Kinaumagahan ay ginanap ang meeting ngunit ipinagtanggol ni Jay si Kangha. Sinabi niya sa kanila na may nararamdaman siya sa lalaki. Dahil sa selos na pagdesisyonan ni Rian magsimula ng isang relasyon kay Hira. Kasabay nito hiniling ni Jay na sabihin ni Kangha ang totoo kung bakit siya pumasok sa paaralang ito. Dahil sa takot na malaman ang totoo, sinabi lang niya na gusto lang niyang maging pinakamahusay na mag-aaral sa paaralang ito para magkaroon ng masayang kinabukasan para sa kanyang sarili. Hindi naniniwala si Jay sa lalaki at inaakala niyang may tinatago siya. Ngunit hindi niya ito mapatunayan dahil sa kanyang personal na file na wala siyang kapatid. Samantala si Rian ay nagsasanay ng husto sa isang gym at binugbog ang kanyang kalaban na nagnanais na si Kangha iyon. Kinaumagahan ay nagpasya si Rian na ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang masayang nobyo ni Hira at pumayag na ihatid siya sa paaralan. Sa parehong oras na nakita ni Jay si Kangha at nagmumungkahi siya na pumunta sa klase kasama niya. Pagdating sa paaralan ang dalawa ay magkahawak kamay at nabigla ang mga mag-aaral at mga guro. Na natatakot sila sa mga posibleng kahihinatnan dahil dating nakipag-date si Jay kay Rian. Mayroon lamang 4 na mga mag-aaral sa espesyal na klase para sa mga piling tao na sina Rian, Woojin, Hira at si Jay. Sa lalong madaling panahon nakahanap si Kangha ng isang tala ng babala sa aparador na maaaring maghiganti si Rian sa kanya. Sa isang soccer match na gawang ipanalo ni Rian ang koponan at mapusok na hinahalikan si Hira dahil alam niya na nandoon si Jay. At sinusubukang iparamdam sa kanya ang selos. Habang ang lalaking umiibig kay Hira, sinubukan niya itong kausapin ngunit walang pakundangan na inutusan niya itong kalimutan ang mga nararamdaman niya. Ang principal naghahanda ng impormasyon tungkol kay Kangha at binigay ito sa ina ni Rian. Kasabay nito nakilala ni Kangha si Taeho na anak ng isang mayaman at dating matalik na kaibigan niya. Itinago nila ang katotohanan na magkakilala sila sa paaralan. Nagpasya sila na mag-usap sa isang kafe na hindi nila namalayan na ang anak ng prinsipal ay nakikinig sa kanilang pag-uusap. Nangako si Kangha na mag-iipon ng ebidensya at ilantad ang krimen ng paaralan. Ngunit kailangan muna niya mangalap ng mga pahiwatig tungkol sa kung ano ang nangyayari dito. Sa gabi, binisita ni Jay si Rian at hiniling sa kanya na huwag gamitin ang kanilang kapwa-kaibigan para sa makasariling layunin. Ngunit hindi niya pinapansin ang mga salita ng dati niyang kasintahan. Nang maglaon si Jay ay nag-aalala pa rin sa mga aksyon ng taong nananakot sa kanya. Dahil nangako ito na ibubunyag ang lahat ng kanyang mga lihim. Natatakot ang dalaga dito dahil alam niyang kayang gawin sa kanya ng kanyang ama ang kakilakilabot na ginawa nito sa kanyang ina. Bukod pa rito ang pinuno ng isang malaking kumpanya ay gustong pakasalan ang kanyang anak na babae. Sa anak ng kanyang kasosyo sa negosyo at hindi siya makatutol dito. Kinabukasan ay pinasakay ni Kangha si Jay sa kanyang bisikleta papunta sa paaralan at tinatrito ito ng mabuti. Pinakiusapan siya ng babae na huwag umibig at sinabing nakikipaghalubilo lamang ito sa kanya at takot siya na masaktan ngunit hindi natatakot si Kangha. Sa gabing iyon ay pinayuhan ni Jay si Hira na huwag mahulog sa provokasyon ni Rian at tinanong kung nagawa niyang mahanap ang blackmailer. Kinabukasan ay nag-organisa ang mga elite ng isang party na dinaluhan ng mga estudyante at ng kanilang mga magulang. Si Kangha tulad ng ibang mahihirap na estudyante ay kasali sa isang banda ng musika para kumita ng kaunting pera. Ang ina ni Rian at ang ama ni Jay ay nag-uusap sa isa't isa at ang posibilidad ng isang relasyon sa pagitan ng kanilang mga anak. Ang ama ni Jay ay nakatuon sa pera at ang ina ni Rian ay interesado sa kapangyarihan. Sa oras na ito nagpasya si Hira na maghiganti kay Jay at sinabi sa kanyang ama na ang babae ay may kasintahan at ito ay isang pulubi na estudyante na nagngangalang Kangha. Sa isang flashback ay naging malinaw kung sino ang eksaktong nakasagasa sa kapatid ni Kangha at nagnakaw at nagtatago ng kanyang telepono na may video camera.
Kinaumagahan sa kasalukuyan dumating si Rian sa lugar ni Woojin upang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya at mapagtanto kung ano ang normal at ibig sabihin ng mapagmahal na magulang. Ang ama ni Jay ay nagpahayag ng sama ng loob sa kanyang anak tungkol sa relasyon nito sa isang pulubi. At ipinaalam sa kanya na lilipat siya sa US pagkatapos ng kanyang pag-aaral. Hindi pumayag ang babae at nakipagtalo sa kanyang kapatid dahil dito. Ngunit hindi siya makatutol sa kanyang pagmamalabos at mahigpit na ama. Kinaumagahan ay inalok ni Kang Ha si Jay ng isang ganap na relasyon kung saan ito ay magpapasaya sa kanya. Ngunit ang babae ay natatakot dito at tinanggihan ang lalaki. Sa parehong oras si Teacher Han ay nagalit kay Jay sa isang iskandalo. Ngunit ang babae ay walang pakundangan na tumugon sa guro, na napansin ang kanyang branded na bagay na hindi tumutugma sa kanyang katayuan at kita. Si Hiraib nakipagkita kay Kang Ha, binabalaan siya na si Jay ay mas mapanganib kaysa sa kanyang naiisip at marahil siya ay responsable para sa krimen laban sa namatay na estudyante. Habang nag-aaral si Jay ay na-blackmail muli, tsaka isang hindi kilalang tao ang nag-publish ng kanyang personal na larawan sa social media. Dahilan upang maraming mga tao ang nagsimulang tumawa. Tumakbo ang babae nang hindi namalayan na sina Woojin at Teacher si Han ang nasa likod nito. Nang makita ang reaksyon ni Jay, sinugod siya ni Kang Ha. Ngunit pinigilan siya ni Rian. Habang nag-uusap si Kang Ha, nagpapanatili ng tiwala sa sarili at ipinahayag na hindi nila siya magagawang takutin o maalis sa parehong paraan na ginawa nila sa estudyante na namatay. Kinabahan si Rian at sinubukang alamin kung sino si Kang Ha. Sa mahabang paghahanap ay nalaman niya na si Kang Ha ay ang kambal na kapatid ng namatay na estudyante. Habang si Jay ay nakikipag-usap kay Hira at nalaman na ang blackmailer ay mula sa kanilang paaralan. Ngunit hindi niya nalaman ang higit pang mga detalye tungkol sa kung sino ito. Napag-alaman din na ang pamilya ni Hira ay malapit ng mabankrupt. At handa si Hira na gawin ang lahat para makatulong sa negosyo ng kanyang ama. Sa gabi inimbitahan ng ama si Jay na maghapunan kasama ang isang business partner at ang kanyang anak. Sa pag-uusap ay nagsimula na namang ma-blackmail ang dalaga na lumalabas na dati itong buntis. Si Jay na natatakot malaman ng kanyang ama ang tungkol dito. Dahil dito nagambala ang kanilang meeting kaya pinarusahan ng kanyang ama si Jay at pinapunta siya sa isang bahay sa probinsya. Pagkatapos ay aalis siya papuntang USA nang malaman ang tungkol dito. Tumungo si Kang Ha sa bahay ng babae upang suportahan siya sa oras ng kanyang pangangailangan. Kasabay nito ang pag-amin ni Jay na siya ang kumitil sa buhay ng isang mag-aaral at ipinahayag ni Kang Ha na siya ang kanyang kambal na kapatid. Si Jay ibinunyag na naging magkaibigan sila ng kapatid ni Kang Ha na naging dahilan ng palaging pambubuli at pambubugbog sa lalaki. Humihingi pa ng paliwanag si Kang Ha ngunit biglang sumulpot si Rian at inatake siya. Isang away ang sumiklab sa pagitan ng mga lalaki. Si Jay naalala kung paano binugbog ang yumaong estudyante at hiniling niya sa mga lalaki na tumigil. Kaya naman pinakalma siya ni Rian na nagparamdam kay Kang Ha na hindi na siya kailangan at umalis. Sa lalong madaling panahon nalaman ng lahat ang tungkol kay Kang Ha at sa yumaon nitong kapatid. Kasama na ang head ng paaralan, binantaan niya ang lalaki ng expulsion. Habang pumayag si Jay na maging asawa ni Jiang at umalis kasama niya. Nang bumalik ang dalaga mula sa isang date ay nakasalubong siya ni Rian na nagtapat ng kanyang pagmamahal at nangako na gagawin ang lahat para manatili silang magkasama. Sa kabila ng pag-amin ay tinanggihan siya ni Jay at umuwi na humihiling sa kanya na huwag na siyang abalahin. Sa gabi inaanyayahan ni Hira ang kanyang kaibigan sa isang party bilang parangal sa kanyang pag-alis. Ngunit huli na ang lahat dahil mas maagang aalis si Jay. Ang mga babae ay halos napupuot sa isa't isa kahit na magkaibigan sila. Si Hira na humihingi sa kanyang ama ng pera para sa party at nakuha niya ito sa kabila ng pagkabangkarote nila. Sa parehong oras na natuklasan ng paaralan na si Taeho ay kaibigan ni Kang Ha at brutal na binugbog siya. Si Kang Ha ay nanindigan sa mga mag-aaral at binugbog si Yeon Sok na pinaalalahanan siya na isa lang siyang kaawa-awang mag-aaral na nakakapit kay Rian para magpanggap na kaibigan niya. Samantalang malinaw na ang tunay na blackmailer ni Jay ay hindi si Woojin o si Mrs. Han kundi ang anak ng school principal. Nagpadala siya ng isa pang mensahe, ang babae ay kinakabahan hindi alam kung sino ito. Lalapitan ni Jay si Kang Ha na humingi ng tulong sa kanya na mahanap ang lalaking ito. Ngunit ayaw siyang tulungan ni Kang Ha. Pagdating sa bahay ni Hira nalaman niya na ang kanyang mga magulang ay halos mabangkaroti. Kinabukasan ay nagpaalam si Jay sa kanyang pamilya at pumunta sa airport kasama si Jiang.
Sa gabi ay nagsagawa ng isang party si Hira bilang parangal at inaanyayahan niya ang lahat ng mga mag-aaral ng paaralan. Si Kangha ay kinausap si Woojin na akala niya na siya ang blackmailer at nagtanong kung kaibigan niya ang kanyang yumaong kapatid. Sa lalong madaling panahon nalaman ni Hira mula sa balita na si Jiang ay naaresto sa paliparan dahil sa pagbebenta ng white powder. Sa parehong oras may lumabas na sasakyan sa hall, kung saan lumabas si Rian at Jay na magkahawak kamay. Inanunsyo nila na muli silang nagkabalikan, galit sa nangyayari at ang kanyang kawalan ng magawa ay hiniling ni Kangha kay Jay na ibigay sa kanya ang lahat ng mga video na gagamitin laban sa elite ng paaralan. Pagkatapos ng party ay nakipagtalo si Jay, kay Hira at Rian. Nang mapagtanto na hindi na sila maaaring maging magkaibigan. Pag-uwi ay nalaman ni Hira na sa wakas ay nalugi na ang kanyang ama at ngayon ay napilitan silang tumira sa isang mura at hindi magandang hotel. Samantala si Rian at Jay ay pumunta sa isang restaurant para pag-usapan at bawiin ang pagsisimula muli ng kanilang relasyon. Samantala nalaman ni Woojin na pumunta si Jay sa isang gynecologist sa US at buntis ito. Kinaumagahan nagkaisa ang mga mahihirap na mag-aaral sa paaralan upang magsimula ng kaguluhan para sa hustisya. Si Kangha at Juwon ay nangako na gagawin nila ang lahat para maaari na magkaroon ng higit pang mga karapatan, at para sa mga mayayaman na itigil ang pagpapahiya sa kanila. Pagkatapos na makita ni Jay si Woojin ay umamin na mahal niya si Hira at gusto niya itong makasama. Ngunit ang mga aksyon ng mga babae ay sumisira sa lahat. Sa gabi ay nakatanggap ng sulat mula sa kapatid ni Jay at nalaman na ang kanyang dating kasintahan nawalan ng anak. Sa galit, sinuntok niya sa mukha ang lalaki dahil hindi magagamit ang mga impormasyong iyon para sa pang-blackmail at manipulasyon. Kinabukasan pumunta si Jay sa isang mahirap na lugar para makipagkita at makausap si Kangha. Inamin ng babae na mahal niya si Rian at gusto niya itong makasama. Kaya gagawin niya ang lahat para protektahan ang lalaki at ang kanyang reputasyon. Sinabi ni Rian sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang crush. Ngunit tutol siya sa pakikipagrelasyon sa anak ng isang karibal. Si Woojin habang pauwi ay nakasalubong niya ang isang guro, ang sasakyan na nakabangga sa yumaong kapatid ni Kangha. Ang kanilang pag-uusap ay naging malinaw na sila ang nasasangkot at itinatago ang sikreto sa pagitan nila. Hindi nagtagal ay natanggap ni Rian ang mismong videotape kung saan siya at si Jay ay magkasama. Dahil dito ipinahanap niya kung sino ang nagpadala nito. Pinakalma ni Rian ang babae at nangako na parurusahan ang mga salarin. Binalaan ni Kangha ang principal na maging patas, dahil kung hindi ibubunyag niya ang maruming gawain ng paaralan. Si Jay ay nalaman na si Juwon ang blackmailer at muling nakausap si Kangha na nangangakong paprotektahan si Rian hanggang sa huli. Samantala inamin ni Jay na mahal niya si Kangha at nakipaghiwalay siya para pumunta sa US para i-terminate ang kanyang pregnancy. Hindi siya naglakas loob na gawin ang hakbang na ito, bagamat natakot siya sa kanyang ama. Ngunit nawalan ng anak dahil sa tensyon sa nerbiyos. Nakikiramay sa dalaga, si Kangha ay nagpasya na gawin ang lahat para hindi siya masangkot sa iskandalo. Si Woojin ay nag-alok kay Hira ng mga gamit para sa tulong. Ngunit tumanggi ang babae at ipinaalam kay Rian na ang blackmailer ay maaaring kapatid ni Jay. Binugbog niya ang lalaki, ngunit pinigilan siya ni Kangha at sinabi sa kanya ang katotohanan tungkol sa pagbubuntis ni Jay. Hinikayat ni Jay ang kanyang ama na tumulong sa negosyo ng ama ni Hira at makipagkasundo sa kanyang kasintahan. Pagkatapos nito nangako siyang babalik sa Estados Unidos. Sinubukan ni Rian na kausapin ang dalaga at suportahan sa mahirap na sandali. Dahil ang pagkawala ng kanyang anak ay ang karaniwang kalungkutan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nalaman na ang tunay na salarin na kumitil sa buhay ng kapatid ni Kangha ay si Teacher Han. Dahil nakita siya ng lalaki sa mga bisig ni Woojin at ang babae ay natatakot sa publisidad. Habang hinahabol ang lalaki na hindi sinasadyang natamaan siya, pagkatapos nito tumakas siya sa pinangyarihan ng aksidente. Nakuha ni Kangha ang video footage mula kay Yuwon at dinala ito sa pulisya na nagresulta sa pagsisiyasat ng mga pulis. Tumingin sila sa pag-abuso sa pagbebenta ng mga ilegal na sangkap at iba pang mga krimen na naganap sa paaralan. Maraming mga mag-aaral at guro ang sangkot ngunit ang mga mayayamang magulang ay pumapasok upang ituwid ang sitwasyon. Ang mga mayayamang mag-aaral ay nagpasya na baguhin ang kanilang mga saloobin sa mga mahihirap at makahanap ng karaniwang batayan upang ang mga salungatan ay maging isang bagay ng nakaraan. Natuklasan ni Rian na ang isang videotape mula sa kanyang bahay ay ipinadala ng punong guro ng paaralan. Kasabay nito sinubukang kausapin ni Jay ang blackmailer na si Juwon at napagtanto niyang masyado siyang kaawa-awa.
Dahil gusto niya itong saktan ngunit natatakot siya sa mga salungatan sa publiko. Samantala ang dalaga ay nakipagkita kay Kang Ha upang makipag-usap at humingi ng tawad sa kanyang inasal. Habang siya ay nagpapaalam na itinanggi niya na siya ay may gusto sa kanya at umalis. Sa gabi ay ipinakita niya kay Rian ang isang ultrasound na larawan ng kanilang sanggol. Nagpasya silang dalawa simulan ang kanilang buhay sa isang malinis na talaan. Sa susunod na umaga ay binisita nila ang puntod ng kapatid ni Kang Ha at sinubukan na maging mabuting tao. Nalaman nila na ang guro ay may relasyon kay Woojin, ang guro ay pinalayas siya sa paaralan. Kasabay nito ay pinahihirapan si Woojin sa pamamagitan ng kanyang konsensya. Dahil siya ang gumawa ng lahat para mapunta si Jae sa US at ngayon ay nagsisisi. Si Han nagalit kay Woojin at nangako na hindi pa ito ang katapusan at siguradong maghihiganti ito sa kanya. Ibinigay ni Woojin kay Jae ang footage na natanggap ni Kang Ha. Dinala niya ang video sa pulisya na nagresulta sa pag-aresto kay Han at ipinadala sa kulungan para sa pagpatay sa kapatid ni Kang Ha. Humingi ng paumanhin si Rian kay Kang Ha, ngunit hindi niya tinatanggap ang kanyang pagsisisi. Dahil hindi na maibabalik ang kanyang yumaong kapatid. Matapos niyang gugulin ang huling araw niya kasama si Rian, si Jae ay umalis papuntang US. Makalipas ang ilang araw ay naging maayos na ang buhay sa paaralan at wala nang nananakit sa isa't isa. Samantala dumating si Jae sa US at nalaman niyang sa wakas ay makakasama na niya ang kanyang ina na hindi niya nakita sa mahigit 15 taon. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.